ang nawawalang puso ng reyna ng yelo sa Maynila. Ang Pilipinas ay dati lang isang hinto sa aking buhay. Iyon, sa totoo lang, ang akala ko noon. Ang pangalan ko ay Anna Petrova, isang flight attendant ng isang Russian airline sa loob na ng 8 taon. Karaniwang tinatawag ako ng aking mga kasamahan na Reyna ng Yelo. Bakit? Dahil nakapaglakbay na ako sa 25 bansa ngunit hindi pa ako talagang humanga sa anumang lutuin o nagpatulo ng luha sa harap ng anumang tanawin. Ang Eiffel Tower sa Paris ay isa lamang malaking bakal na istruktura para sa akin. Ang Colosseum sa Roma ay isang tumpok lamang ng mga sinaunang bato at ang Statue of Liberty sa New York ay isa lamang tansong rebulto. Para sa akin, lahat ng lugar sa mundo ay pare-pareho. Mga lugar lang sila ng trabaho. Ang aking pasaporte ay puno ng mga selyo ng imigrasyon. Ngunit ang aking puso ay hindi kailanman nagbigay ng espasyo para sa anumang bansa. Ipinagmamalaki ko ang pagiging malamig na iyon. Sa tingin ko, ang pagpapakita ng mahihinang damdamin habang naglalakbay ay isang tanda ng kahinaan. Ana, pupunta tayo sa Pilipinas sa pagkakataong ito. Doon sa may adobo at barot saya, masayang sigaw ni Ekaterina, isang bagong salta sa propesyon. Binuklat ko ang aking flight manual nang hindi man lang nag-aangat ng ulo. Isang bansa lang yan ng mga isla sa pagitan ng Pasipiko. Isang overnight stop lang at aalis ulit. Nanlaki ang mga mata ni Ekaterina. Para ka talagang robot, no? May biro sa aming mga kasamahan na ako ay isang robot na may sirang emotion chip at hindi ito nakakatuwa. Kahit habang naghahanda kami para sa flight, ang TV screen sa eroplano ay nagpapalabas ng isang pelikulang Pilipino. Iyon ay eksena ng isang bayani na lumalaban sa isang halimaw sa karagatan. Huminga ng malalim ang co-pilot at sinabi, "Ang galing ng pelikulang Pilipino, minsan ay na-nominate pa sa Oscar. Pelikula ay pelikula pa rin." Nagkibit balikat ako. Isa pa, ang pupuntahan lang naman natin ay airport at hotel. Nang lumipad ang eroplano mula sa Moscow, may isang pasahero sa tabi ko na abala sa pagbabasa ng isang gabay sa paglalakbay sa Pilipinas. Palihim akong natawa sa isip ko. Ang mga turista ay napaka-inosente. Lahat ng bansa ay pare-pareho lang. Ana, wala ka pa bang bansa na talagang nag-iwan ng impresyon sa iyo? Tanong ni Irina, ang cabin chief, habang inaabot sa akin ang isang tasa ng kape. Lahat ng airport ay pare-pareho. Runway, duty-free shop, immigration counter. Iyan lang ang nakikita ko sa loob ng 8 taon. Ang sagot ko ay palaging malamig at formal. Umupo ako sa upuan sa tabi ng emergency exit at tumingin sa labas ng bintana. Sa loob ng 4 na oras na mahabang flight, nagbasa ako ng isang klasikong nobelang Ruso. Ang mga karakter sa libro ay mas totoo at mas madaling maunawaan kaysa sa mga tao sa totoong mundo. Biglang tumunog ang anunsyo sa eroplano. Ang eroplano ay malapit ng lumapag sa Ninoy Aquino International Airport PON. Ang lokal na oras ay 2:00 ng hapon. Napabuntong hininga ako at isinara ang libro. Panibagong listahan ng trabaho ang magsisimula. Check-in sa hotel, maligo, matulog, check-out at lumipad muli. Ang buhay ko ay parang isang maleta na umiikot sa conveyor belt. Bahagyang umuga ang eroplano nang lumapag. Ang Pilipinas, sa pamamagitan ng bintana, ay isa lamang malaking lungsod. Pagkababa ng lahat ng pasahero, inayos namin ang aming mga gamit. Anna, balita ako ligtas daw ang Maynila sa gabi. Gusto kong maglakad-lakad, masiglang sabi ni Ekaterina. Baliw ka ba? Maaga ang flight natin bukas ng umaga. Umiling ako. Ngunit sa sandaling iyon, may isang kakaibang kirot na naramdaman sa isang maliit na sulok ng aking puso. Ano ang espesyal sa Pilipinas? Nagtaka ako, ngunit hindi ko maintindihan kung bakit may kuryosidad na lumabas sa pagkakataong ito. Siyempre, hindi ko iyon aaminin. Ang pagmamataas ng isang reyna ng yelo na binuo ko sa loob ng 8 taon ay babagsak. Hindi ko alam na ang lugar na itinuturing ko lang na isang hinto ay malapit ng baguhin ang aking buhay. Ang Pilipinas ang magiging ika, 26 na selyo sa aking pasaporte, at ang magiging unang bansa na kukuha ng puwesto sa aking puso. Hindi ko sukat akalain, pagpasok pa lang namin sa NAIA, napamulat ako. Ito ba ang airport? Isang modernong arkitektura ang lumabas sa aking harapan.
Makintab ang sahig, mataas at mahangin ang kisame. At higit sa lahat, ang napakaraming tao. Ito ba ang airport ng isang maliit na bansa? Bigla kong bulong. Si Yekaterina ay walang tigil sa pagkuha ng litrato gamit ang kanyang telepono. Ana, tingnan mo, may robot na nagseserbisyo. Isang kulay pilak na robot ang nagtuturo ng direksyon sa mga turista. Isang larawan na hindi sukat akalain sa Moscow Airport. Kahit nagkunwari akong hindi interesado, sa totoo lang, nagulat ako. Habang papunta sa immigration counter, ang automatikong luggage conveyor system ay nakuha ang aking atensyon. Ang mga maleta ay automatikong nagbabago ng direksyon sa conveyor. Sa Russia, kadalasan ay kailangan pa rin ng mga manggagawa para buhatin. May kaunting pagkakaiba rito, hindi ko sinasadyang naibulalas ang aking iniisip. Pagdating sa harap ng counter, tinanong ng isang opisyal ng customs ang aming itinerary sa Ingles. Lilipad kami bukas ng umaga, maikli kong sagot. Ngunit biglang nagsalita ang opisyal, "Kumusta po, Miss Petrova? Mabuhay sa Pilipinas." Nagulat ako at tinitigan siya. Paano niya nalaman ang pangalan ko at nakakapagsalita pa siya ng Ruso? Ngumiti ang opisyal at nagpaliwanag, "Nakakatanggap po kami ng impormasyon tungkol sa crew ng mga international flight. Maligayang pagdating po sa Pilipinas." Hindi ko maintindihan ang sitwasyong ito. Sa loob ng 25 bansa na napuntahan ko, hindi pa ako nakakatanggap ng ganitong pagtanggap. Kadalasan, sasabihin lang nila, "Next," at tatatakan lang ang pasaporte. Paglabas namin ng airport, pumasok ako sa palikuran. Ang kalinisan ay isang batayang bagay, ngunit sa lababo, mayroon pang libreng hand lotion. Isang babaeng naglilinis ang nagpupunas ng sahig. Biglang dumaan ang isang lalaki, tumango sa kanya at nagsabing, "Salamat po ate," kasabay ng isang ngiti. Napahinto ako. Sa Russia, ang mga sanitation worker ay kadalasang itinuturing na hangin. Bakit siya binabati ng lalaking ito? Ang mas nakakagulat pa, ngumiti ng masaya ang naglilinis at sumagot, "Ingat po sa biyahe, kuya." Ang eksenang iyon ay mukhang napakanatural na pakiramdam ko ay kakaiba na para bang nanonood ako ng isang eksena sa pelikula. Habang naghihintay kami sa bus ng hotel, lahat ay kusang pumila ng maayos. Walang nag-utos, ngunit lahat ay sumunod sa patakaran ng natural. Kung sa Russia, tiyak na magtutulakan ang lahat para sumakay. Ang kakaiba talaga ng mga tao rito, sabi ko kay Yekaterina, ang reyna ng yelo. Nag-uumpisa ng matunaw, humalakhak si Yekaterina. Nang sumakay kami sa bus, tinulungan kami ng driver na buhatin ang aming mga maleta. Ruso ulit ang salita, "Salamat po." Pero kaya na namin, tinanggihan ko bilang reflex. Ngunit ngumiti ang driver at sumagot, "Tungkulin ko po yan, ma'am." Sa sandaling iyon, talagang nalito ako. Bakit ganoon kabait ang mga tao sa maliit na bansang ito? O may iba pa bang balak? Habang papunta sa hotel, ang tanawin ng Maynila ay lumabas sa bintana, matatayog na gusali, kumikinang na neon signs, at malinis na kalsada. Ngunit ang pinakamahalaga, ang mukha ng lahat ay mukhang masaya. Isang hinto lang, bulong ko sa sarili ko, ngunit isang maliit na pagbabago ang nagsimulang sumibol sa aking puso. Ang puso ng reyna ng yelo ay nagsimula ng magkaroon ng mga lamat. Pagdating sa hotel at pagkuha ng kwarto, ang kwarto ay mas malaki at mas malinis kaysa karaniwan. Mula sa bintana, malinaw na makikita ang sentro ng Maynila, ang mga nagmamadaling jeepney na nakikipagsiksikan sa pagitan ng matatayog na gusali. Magkakalapit na tindahan at sa malayo ay mga anino ng iba pang skyscraper. Ang lungsod na ito ay may kakaibang ritmo ng buhay. Ganap na naiiba sa kabigatan ng Moscow. May Barako coffee sa kwarto. Sinubukan kong magtimpla ng isang tasa. Ang aroma ay malinis at ang tamis ay banayad. Sa Russia, ang mga hotel room ay kadalasang mayroon lang instant coffee. Ang maliit na detalyeng ito ay nagulat sa akin. Nagbihis na si Yekaterina at hinikayat akong lumabas. Gusto ko talagang tingnan ang labas. Sa Bonifacio High Street daw, yun daw ang paraiso ng mga shopaholic at marami pa raw street food. Makakabalik tayo bago mag-flight, Ana, pagmamakaawa niya. Kumikinang ang mga mata. Karaniwan, tatanggi ako ng madiin, ngunit hindi ko maintindihan kung bakit bigla akong napabulalas. Sige, magkasama tayo.
Ang pangungusap na iyon ay nagpagulat sa akin. Sa loob ng 8 taon, hindi ko kailanman in-explore ang anumang lugar na pinagtatrabahuhan ko. Ang hotel room ko ang buong mundo ko. Pumalakpak si Ekaterina ng may gulat. Talaga? Ang reyna ng yelo, natunaw na. 1 oras pagkatapos, bumaba kami sa lobby ng hotel. May matamis na musika na tumutugtog at may bahagyang amoy ng sampaguita. Sa reception counter, isang babae na nakasuot ng eleganteng Filipiniana ang ngumiti. Ang ngiti niya ay mukhang napakatotoo. "Saan po kayo pupunta, ma'am?" tanong niya. "Sa Bonifacio High Street," sagot ni Ekaterina. Kinuha ng empleyada ang isang makulay na mapa at ipinaliwanag ng detalyado ang direksyon sa Russo. "Mag-taxi po kayo o Grab, mas madali po. Kung kailangan niyo po, ako na ang magpapareserba. O, kung gusto niyo pong mag-try ng jeepney, sumakay po kayo sa rutang ito, baba po kayo sa hintuan na ito at maglakad na lang po ng kaunti. Huwag niyo pong kalimutang ingatan ang inyong mga gamit, ha?" Gumuhit pa siya ng isang simpleng mapa para sa amin na may markang mga lugar na mapupuntahan sa daan. "Maraming salamat po," sabi ko, ngumiti ng may hiya. Sa Russia, bihira lang ang hotel staff na ganoon ka-dedicated sa pagtulong sa bisita. Ang kabaitan ng lahat ay nagpapaisip sa akin kung mayroon ba silang hinihintay na pabuya. Ngunit ang kanyang tapat na mga mata ay nagpatinag sa aking pag-aalinlangan. Ang kalsada ay napakalinis, hindi ko inaasahan. Walang kahit isang piraso ng basura sa bangketa. Ang mga tao ay naglalakad ng abala, ngunit hindi maingay. Pagdating sa Bonifacio High Street, ang kalsada ay puno ng buhay. Magkakatabi ang mga tindahan ng kosmetiko, damit at restaurant. Walang tigil sa pagreklamo si Ekaterina. Pumapasok siya sa bawat tindahan. Plano ko lang na magtingin-tingin, ngunit ang mga empleyado sa bawat tindahan ay ngumingiti at bumabati ng may kabaitan. Ito ay nagpaiba sa akin. Sa Russia, kadalasan ay nakakaranas ako ng malamig na saloobin kapag pumapasok sa tindahan. Pagpasok ko sa isang cosmetic store, lumapit ang isang empleyado at nagtanong, "Taga saan po kayo, ma'am?" "Russia," sagot ko. Agad siyang nagsalita sa Ruso. "Kumusta po? Maligayang pagdating." Ipinakilala pa niya ang mga produktong popular sa mga Ruso. Paano niya nalaman ang mga bagay na ito? Nakakagulat. Habang naglalakad sa kalsada, nakaramdam ako ng gutom. Habang naghahanap ng restaurant, nakita ko ang isang ate na naglilinis ng basura sa tabi ng kalsada. Bigla, huminto ang isang estudyante na dumaan, tumango sa kanya at nagsabing, "Salamat po ate." Pagkatapos ay ngumiti. Napahinto ako. Nakakita ako ng katulad na eksena sa airport, kaya hindi ito nagkataon. Masayang ngumiti ang naglilinis. "Pauwi ka na galing sa school, nak?" sumagot ang estudyante. "Opo, papunta na po sa tutorial ate." Ang eksenang iyon ay lubos na nagpalito sa akin. Isang larawan na hindi kailanman makikita sa Russia. Doon ang sanitation worker ay sanitation worker lang. Ngunit dito, ang lahat ay bumabati at nag-uusap pa nga sa kanila. "Ekaterina, nakita mo ba kanina? Kakaiba, di ba?" tanong ko. "Ano po yun?" tanong ni Ekaterina. Nakahilig ang ulo. Hawak niya ang mga shopping bag. Ang estudyante, binati ang naglilinis. Sa Russia, hindi iyan mangyayari. Nag-isip sandali si Ekaterina at sinabi, "Oo nga, sa bansa natin, parang hangin lang ang mga sanitation worker." Sa sandaling iyon, nakaramdam ako ng kirot sa puso ko. Isang maikling pagbati na nakita ko sa bansang ito ang nakapagdulot ng ganoong epekto sa akin. Hindi lang ito simpleng pagiging magalang, kundi ang pagkakaiba sa pakikitungo sa kapwa. Habang nakaupo sa isang restaurant, puno pa rin ng larawang iyon ang isip ko. "Salamat po ate." Isang maikling pangungusap lang, ngunit naglalaman ito ng paggalang at pasasalamat. Sa ngayon, nakapunta na ako sa 25 bansa. Ang pinagtutuunan ko lang ay ang mga gusali, pagkain at tanawin. Ngunit ang talagang mahalaga ay hindi ko kailanman napansin kung paano nagpapakitungo ang mga tao sa isa't isa. Ang puso ng reyna ng yelo ay nagsimulang magkaroon ng mas maraming lamat simula sa sandaling iyon. Kahit hindi ko pa napagtatanto, ang Pilipinas ay nakatakdang maging hindi lang isang hinto sa aking buhay, kundi isang pagbabago. Habang tinitingnan ko ang menu sa restaurant,
hindi ko pa rin maalis sa isip ang larawang iyon. Itinuro ni Ekaterina ang menu at sinabing, "Sinigang ang sikat dito, subukan natin?" Magulo ang isip ko, ngunit tumango ako. Isang waiter ang lumapit para kunin ang aming order. Ang kakaiba, nang malaman niyang mga dayuhan kami, ipinaliwanag niya ng detalyado ang menu sa Ingles. Sa Russia, kung hindi ka nakakapagsalita ng Ruso, kadalasan ay hindi ka papansinin. Nang dalhin ang pagkain, sinimulan kaming turuan ng waiter kung paano kumain. Ito po ay sinigang na hipon. Kailangan niyo pong lagyan ng kalamansi at isama ang mga gulay at sili po. Ganito po. Nagmodelo siya habang nakangiti. Ginawa ko ito ng may hiya. Ang masarap na lasa ay kumalat sa aking bibig. Nagulat ako. Ang waiter ay nakatayo pa rin sa tabi namin at nagpatuloy sa pagpapaliwanag tungkol sa kultura ng pagkain ng Pilipinas. "Dito ba, kailangan talagang ganoon kaganda ang serbisyo kapag kumakain?" Tanong ko. "Opo, ma'am. Ang mga customer ay parang pamilya na po namin." Ang sagot na iyon ay napaka-natural na lalo akong nagulat. Pagkatapos kumain, nang magbayad, inabot ko ang credit card ko. Sabi ng waiter, "Dayuhan po kayo, hindi po ba? Bibigyan ko po kayo ng 10% discount." "Bakit po?" tanong ko, puno ng pagtataka. "Para po sa pasasalamat sa pagbisita nyo sa aming bansa." Ang tapat na sagot ng waiter ay nagpatahimik sa akin. Paglabas namin ng kalsada, biglang bumuhos ang ulan. Wala kaming payong at hindi namin alam ang gagawin. Isang empleyado ng kalapit na tindahan ang tumakbo at inabutan kami ng payong. "Okay lang po, ma'am. Ito po ang payong ng tindahan. Iwan niyo lang po kung saan man kayo magpunta pagkatapos." Tiningnan ko siya nang hindi makapaniwala. "Talaga? Wala po bang deposit?" Umiling ang empleyado at ngumiti. "Pilipinas po ito, ma'am. Huwag po kayong mag-alala." Habang nagpapayong, sinabi ko kay Ekaterina, "Ang kakaiba talaga ng mga tao sa bansang ito. Bakit sila ganoon kabait?" "Oo nga, kahina-hinala sa sobrang kabaitan." Sumang-ayon din siya. Habang naglalakad, nakita namin ang isang matandang lalaki na nagbubuhat ng mabigat na gamit sa hagdan. Ang nakakagulat, ang mga kabataan sa malapit ay agad na tumakbo para tumulong nang hindi kailangan ng utos. "Tingnan mo, ulit na naman," itinuro ni Ekaterina. Kung sa Russia iyan, tiyak na nilampasan na lang nila. Tahimik kong tiningnan ang eksenang iyon at nakaramdam ulit ako ng kirot sa puso ko. Ang maliliit na pagmamalasakit na iyon sa pagitan ng tao at tao, bakit ito nagpapaluha sa akin? Sa bus pabalik sa hotel, sumakay ang isang buntis. Agad na may ilang taong tumayo para magbigay ng upuan. Sa Russia, kadalasan ay magkukunwari lang ang karamihan na hindi nakakakita. Pagdating sa hotel at nakahiga, tumingin ako sa kisame at nag-isip, ano ang pagkakaiba sa bansang ito? Hindi lang ito simpleng kabaitan, kundi ang paraan ng pagbibigay nila ng respeto sa isa't isa. Sa tabi ng kama, sinabi ni Ekaterina, "Maaga ang flight natin bukas, pero nakakabitin, gusto kong bumalik dito." Hindi ako sumagot, ngunit ganoon din ang iniisip ko. Nakapag-flight na ako ng higit sa 3,000 beses, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakaramdam ako ng ayaw umalis sa isang bansa. Nang gabing iyon, napanaginipan ko na nasa subway station ako sa Russia. Ang lahat ng tao sa paligid ay abala sa sarili nilang mga bagay, walang nagtitinginan. Ngunit sa tabi ko, may isang Pilipino na nakaupo. Ngumiti siya at nagsabing, "Salamat po." Pagdilat ko, naramdaman ko na may dumadaloy sa aking pisngi. Hinawakan ko, at iyon ay luha. Ang maiinit na luha ay dumadaloy sa mukha ng reyna ng yelo. Siguro, ito ang himala na ibinigay sa akin ng bansang tinatawag na Pilipinas. Kinabukasan, pagtingin ko sa labas ng bintana, ang Maynila ay nagniningning sa sikat ng araw. Ngayon ang araw ng pagbabalik, ngunit kakaiba ang bigat na nararamdaman ko sa katawan ko. Nakapunta na ako sa 25 bansa, ngunit ito ang unang pagkakataon na ayaw kong umalis. Hindi lang ayaw umalis. Nagtataka ako kung saan nanggagaling ang pakiramdam na ito. Palagi kong inisip na wala akong emosyon. Nagtatrabaho lang ako parang isang makina, ngunit ang karanasan kahapon ay nagdulot ng isang banayad na pagbabago sa aking kalooban. "Ana, gising na? Mag-almusal na tayo." Masayang tawag ni Ekaterina. Sa elevator pababa sa restaurant ng hotel, ang mga larawan kahapon ay paulit-ulit pa rin sa aking isip.
ang estudyante na bumabati sa naglilinis, ang mga kabataan na tumutulong sa matandang lalaki, ang empleyado ng tindahan na nagpahiram ng payong. Ano ba talaga ang pagkakaiba sa bansang ito? Ang buffet breakfast ay may mga pagkaing Pilipino at kanluranin. Ang bahagi ng pagkaing Pilipino ay naglalabas ng isang espesyal na aroma. May mga pagkain na hindi ko alam ang pangalan. Mainit na puto, longganisa, at mabangong lugaw. Si Ekaterina ay matapang na pumili ng pagkaing Pilipino. Ako, tulad ng dati, ay pumili pa rin ng toasted bread at itlog. Ang pagiging konserbatibo ay ang aking ugali. Hindi ako nangangahas, hindi ako sumusubok ng bago. Ana, subukan mo itong puto, mainit at masarap, inirekomenda ni Ekaterina. Tiningnan ko ang maliliit na puting puto na parang may sabaw sa loob. Nagatubili akong kumuha ng isang piraso. Hindi inaasahang masarap. Manipis ang balat, malambot ang laman, at matamis ang sabaw, ganap na naiiba sa pagkain ng Russia. Kumain pa ako ng ilang piraso. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 8 taon na sinubukan ko ang lokal na pagkain sa almusal ng hotel. Pagkatapos kumain, pumunta kami sa reception counter para mag-checkout. Biglang inanunsyo ng empleyado na delay po ng 4 na oras ang inyong flight papuntang Russia. Bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi dahil sa pag-aalala sa delay, kundi dahil sa hindi inaasahang kagalakan. 4 na oras. Magkakaroon ako ng mas maraming oras para malaman ang lungsod na ito. Huwag po kayong mag-alala. Mayroon po kaming complimentary city tour service. Isang 4 oras na tour sa Maynila. Ano po ang masasabi nyo? Talaga po? Tanong ni Ekaterina. Kumikinang ang mga mata. Opo, ayaw po naming magsawa ang aming mga bisita. Mayroon po kaming espesyal na tour guide na magdadala sa inyo sa pinakanatatanging lugar sa Pilipinas. Sumagot ang empleyado nang nakangiti at inabot sa amin ang isang magandang travel brochure. Kung sa Russia iyon, sasabihin lang nila, "Sorry, please wait." Ang inconvenience ng customer ay hindi kailanman naging responsibilidad nila. Ngunit dito, nag-aalok sila ng libreng tour, nakakagulat. 30 minuto pagkatapos, nakasakay na kami sa isang maliit na bus para mag-tour sa sentro ng Maynila. Ang bus ay bago, komportable ang upuan, may kasama pang malamig na mineral water at wet wipes. Ang tour guide ay isang lalaking nasa edad 50 na nakasuot ng malinis na uniforme, may kaibigan ng ngiti. Ipinakilala niya ang kasaysayan at kultura ng Maynila sa Ruso. Ang kanyang accent ay perpekto, mas mahusay pa kaysa sa ilang Ruso na kilala ko. Ang galing mo mag-Ruso, pinuri ko. Nag-aral po ako para makapagserbisyo sa mga bisitang Ruso, ma'am. Gusto ko po ang literatura at musika ng inyong bansa. Sila Tolstoy at Tchaikovsky ang paborito ko. Ang sagot na iyon ay muling nagulat sa akin. Ang mga tao sa bansang ito ay napakabukas at masigasig na matuto tungkol sa labas ng mundo. Sa tour, huminto kami sa isang maliit na kainan. Hindi ito malaki, ngunit pinalamutian ng may kaginhawaan na Pilipino. Dilaw-pula ang mga ilaw, ratan na lamesa at upuan, at mga kuwadro ng tanawin na nakasabit sa dingding. Dito, susubukan natin ang mami, isang paboritong street food ng Maynila. Ang may-ari ay pangatlong henerasyon at 50 taon na silang nagtitinda. Ipinakilala ng tour guide, isang bowl ng mami na may lechon kawali at toge ang inihanda. Si Ekaterina ay hindi nag-atubili na subukan muna. Wow, ang bango at ang sarap, bulalas niya, nanlalaki ang mga mata. Maingat akong sumubok ng isang kutsara. Ang sabaw ay masarap, ang noodles ay malambot at chewy, at may kasamang malinamnam na lechon kawali. Ito ay isang lasa na ganap na naiiba sa mga pagkaing Ruso, maraming layer at komplikado na hindi ko maiwasang kumain pa. Nakita ito ng may-ari at nagdala ng 2 baso ng iced tea. Ang mga dayuhan, baka maumay sa una, mas maganda kung may iced tea. Ito ang pinakapopular na inumin sa Pilipinas. Ang mas nakakagulat, naghanda pa siya ng isang bahagi ng mami para sa amin na may mas kaunting asin sa sabaw at nagbigay pa ng libreng side dish. Bakit po ninyo ginawa yun? Tanong ko, puno ng pagtataka. Gusto ko lang na magustuhan ninyo ang mami ko, Ineng. Masaya na akong umuwi kayo na may magagandang alaala ng Pilipinas. Ngumiti siya ng masaya.
May mga kulubot sa paligid ng kanyang mga mata, ngunit ang ngiti niya ay napakainit. Sa sandaling iyon, uminit ang aking puso. Hindi lang ito simpleng kabaitan, kundi ang pagmamalasakit na nagmumula sa puso. Hindi pa ako nakakita ng sinumang nagsumikap para lang magustuhan ng iba ang pagkain niya. Sa Russia, kadalasan ay tubo lang ang pinagtutuunan ng pansin. Pagbalik namin sa bus, tumingin ako sa labas ng bintana at nag-isip. Saan nanggagaling ang init ng mga Pilipino? Bakit sila ganoon kabait sa mga estranghero? Ang Pilipinas ay dumanas ng maraming hirap, nagkaroon ng digmaan at kahirapan. Kaya, nagtutulungan ang mga tao, nagdadamayan para mabuhay. Ang tradisyong iyon ay naipasa hanggang ngayon, paliwanag ng tour guide. Pagkarinig sa mga salitang iyon, naluha ako. Ang kolektibong alaala ay naging individual na aksyon. Dahil dumanas ng sakit, maaari silang maging mas malambing. Habang papunta sa hotel, bumulong si Yekaterina. Anna, sa panaginip ko, ganoon din ang lugar. Isang lugar na nagmamalasakit ang lahat sa isa't isa. Tahimik akong tumango. Ang yelong puso ng Reyna, ng yelo, ay natutunaw. Ang init ng Pilipinas ay nagbabago sa akin. Habang papunta sa airport, nagpasya kaming dumaan sa isang kalapit na kalye para maglakad-lakad pa ng kaunti. Mayroon pa kaming oras bago mag-flight. Tingnan mo, may palengke. Itinuro ni Yekaterina. Pagpasok namin sa palengke, ang masiglang atmosfera at ang amoy ng iba't ibang pagkain ang sumalubong sa amin. Isda, gulay, karne, at mga kakaibang pagkain ang nakadisplay. Ang mga palengke sa Russia ay kadalasang madilim at basa. Ngunit dito ay malinis at maayos. Tingnan niyo po ang aming paninda, ma'am. Bati ng mga tindera ng may kabaitan. Huminto si Yekaterina sa harap ng isang tindahan ng tapsilog. Ang kakaiba ng pagkain na ito, subukan natin? Mabubusog tayo, pagpigil ko. Pero umorder na siya ng 2 mangkok. Sinimulan ng tindera na gawin ang tapsilog. Masarap ang lasa, ang itlog at karne ay malinamnam at may kasamang atsara. Ang larawang iyon ay kaakit-akit. Walang ganoong pagkain sa Russia. Ito na po ang sa inyo. Binawasan ko po ang sili para sa inyo. Inabot niya sa amin. Naglakas loob akong sumubok ng isang piraso. Wow! Ang aroma ay kumalat sa aking bibig. Ang sabaw ay matamis at malinaw. Pareho ang reaksyon ni Yekaterina. Ang sarap! Sabay naming bulalas. Masayang tumawa ang tindera nang makita niya ang aming reaksyon. Gusto niyo ba? Lalagyan ko pa ng extra toge? Mas masarap iyan, ineng. Ngunit ang mas nakakagulat ay ang nangyari. Nagsimula siyang gumawa ng panibagong bowl ng tapsilog. Ito, nilagyan ko ng espesyal na sausawan ko. Gusto kong subukan ninyo ang tunay na lasa ng Pilipinas. Inakala namin nasisingilin niya kami ng dagdag, ngunit hindi. Ito ay simpleng kabaitan lang na gusto niya kaming makakain ng masarap. Hindi po namin uubusin, manang. Nag-aalala kong sabi. Okay lang, dayuhan naman kayo. Nahirapan din ang anak ko noon sa ibang bansa bago nasanay sa pagkain doon. Naiintindihan ko, ineng, ang mga salita niya ay nagpahipo sa akin. Ang bagong tapsilog ay talagang masarap. Tamang-tama ang tamis at alat at masarap ang lasa. Nagdagdag pa siya ng libreng longganisa at ngumiti ng masaya. Kainin niyo po ng masarap at bumalik ulit kayo sa aming bansa. Pagkatapos naming kumain at magbayad, ang presyo ay nakakagulat na mura. Kung sa Russia iyon, sisingilin nila kami ng mas mataas na presyo para sa mga dayuhan. Masyadong mura po. Dagdagan niyo pa po, sabi ko. Ngunit iwinagayway niya ang kanyang kamay. Hindi na, bumalik lang kayo ulit. Sapat na iyon. Paglabas namin ng palengke, sinabi ni Yekaterina, mas pinapahalagahan ng mga tao rito ang damdamin kaysa sa pera, no? Tumango ako. Oo, ang bansang ito ay mas pinapahalagahan ang tao kaysa sa material. Ang pagiging tao ang pundasyon ng bawat aksyon. Tiningnan ko ang orasan, oras na para pumunta sa airport. Sa taxi, ang tanawin ng Maynila sa pamamagitan ng bintana ay nakaukit na sa aking isip. Matatayog na gusali, malinis na kalsada, at higit sa lahat, ang maiinit na ngiti ng lahat. Ang taxi ay napakalinis. May nakasabit na maliit na sto, Niño, Rosario, sa harap ng driver. Siya ay nasa edad 50, may salamin, at mukhang mabait. Taga saan po kayo?
Tanong niya sa simpleng Ingles. Russia, sagot ko. Agad niyang binanggit ang ilang lungsod sa Russia. Moscow, St. Petersburg, Vladivostok at pagkatapos ay binanggit ang ilang Russian singers. Nang makita niya ang aking pagkagulat, tumawa siya at sinabing, "Isang mundo lang po tayo, magkaibigan po tayong lahat. Nakakapanood po ako ng pelikulang Ruso at gusto ko po ang kultura ninyo." Ang mga salitang iyon ay tumagos sa aking puso. Sa Russia, ang mga taxi driver ay kadalasang tahimik at nagmamaneho lang. Ngunit ang driver na ito ay nakikipag-usap sa amin na parang kaibigan. Ang puso ng Reyna ng Yelo ay tuluyan ng natunaw. Habang papunta sa Naiya, ang Pilipinas sa pamamagitan ng bintana ng taxi ay nakakagulat. Malinis ang kalsada, maayos ang trapiko, at higit sa lahat, ang masayang mukha ng lahat. Sa Russia, ang karamihan ay kadalasang nakasimangot o mukhang galit. Maraming jeepney sa tabi ng kalsada, ngunit lahat ay sumusunod sa batas trapiko. Kapag pula ang ilaw, lahat ay matiyagang naghihintay, walang bumubusina. Isang eksena na hindi mangyayari sa Moscow. Ano po ang ritmo ng buhay ng mga Pilipino? Curious akong nagtanong sa driver. Hindi po mabilis, hindi rin po mabagal. Sakto lang po, ma'am, sagot niya. Naniniwala po kami na slow but sure. Ang mga salitang iyon ay napaka-pilospikal. Sa Russia, ang lahat ay nagmamadali at walang pasensya. May kaunti pang oras, maglakad-lakad pa tayo sa paligid, suhestiyon ni Yekaterina. Narinig iyon ng driver at sinabing, "Dadalin ko po kayo sa lugar na pinupuntahan ng mga lokal, hindi po tourist spot, kundi ang totoong buhay ng mga Pilipino." Pagbaba namin ng sasakyan, nagsimula kaming maglakad sa kalsada malapit sa airport. Malamig ang simoy ng hangin, asul ang langit, na iba sa madilim na langit ng Russia. Ito ay isang maliit na residential area na may tradisyonal na mga bahay at modernong mga kondominium. Hindi malawak ang kalsada, ngunit napakalinis. Sa tabi ng kalsada ay may mga tropikal na halaman na hindi ko alam ang pangalan. Habang naglalakad, nakita namin ang isang matandang babae na nagtutulak ng isang kariton na puno ng prutas. Mangga, rambutan, lanzones, mukhang isang mobile fruit stand. Napakabigat ng kariton. Bigla, nang lumiko, tumagilid ang kariton at sumabit ang isang gulong sa gilid ng kalsada at nagsimulang gumulong ang mga prutas sa lupa. Kung sa Russia iyon, kadalasan ay dadaan lang ang lahat. Sa totoo lang, ganoon din ang naisip ko. Sa loob ng 8 taon, nasanay na akong maging walang pakialam sa hirap ng mga estranghero, ngunit isang nakakagulat na bagay ang nangyari. 2 high school students at isang office worker na nakasuot ng suit ang agad na tumakbo para tumulong. Magkasama nilang pinulot ang mga prutas na nahulog, maingat na inilagay ulit sa kariton. Pagkatapos, sabay-sabay nilang tinulak ang kariton pabalik sa kalsada. Walang nagatubili, walang natakot na madumihan ang damit. "Okay lang po kayo, Manang?" tanong nila ng may pag-aalala. Mukhang nataranta ang matanda, ngunit mabilis na ngumiti at paulit-ulit na tumango ng pasasalamat, luhaan ang mga mata. Ang mas nakakagulat pa, pagkatapos tumulong, bumili pa sila ng prutas mula sa matanda bago umalis at nagbayad pa ng mas mataas kaysa sa presyo sa merkado. "Ingat po kayo, Manang," sabi ng isang estudyante habang umaalis. "Tingnan mo, Ana." Emosyonal, nasabi ni Yekaterina, nanginginig ang boses. Hindi lang sila tumulong, nagmalasakit pa sila sa kita at dignidad ng matanda. Tiningnan ko ang eksenang iyon at naluha ako. New York, Paris, Moscow, hindi ko pa nakita ang eksenang ito sa anumang malaking lungsod. Hindi lang ito simpleng kabaitan, kundi isang paraan ng pamumuhay na nagmamalasakit sa isa't isa, isang kultura na itinuturing ang estranghero na parang pamilya. Lumapit kami at bumili ng prutas. Napakatamis ng mangga, mabango rin ang lanzones. Masayang ngumiti ang matanda at binigyan pa kami ng dagdag. "Mga dayuhan kayo? Kumain kayo ng marami, ha? Ang prutas ng Pilipinas ay sikat sa buong mundo. Maganda yan sa kalusugan." Ang boses niya ay nagpapahiwatig na siya ay isang lokal, ngunit ang mga mata niya ay napakainit. Malalim ang mga kulubot, ngunit ang ngiti niya ay napakabait. Sa sandaling iyon, napagtanto ko na ang bansang ito ay hindi lang may advanced na teknolohiya,
kundi ang kaluluwa ng mga tao ang pinakaunlad. Ang kaluluwa na marunong magmalasakit sa isa't isa, ang kaluluwa na handang tumulong sa estranghero. Iyan ang tunay na sibilisasyon ng Pilipinas. Habang naglalakad at kumakain ng prutas, biglang natumba ang isang matandang lalaki, mukhang hindi maganda ang pakiramdam. Agad na tumakbo ang mga tao sa paligid para tumulong. Isang batang ina na may dalang anak ang nagmadaling tumawag ng emergency. Inalalayan ng iba ang matanda at pinaupo sa lilim. Tumakbo ang isa pa sa kalapit na tindahan para humingi ng malamig na tubig. Kahit ang mga dumadaan na nakasakay sa motorsiklo ay huminto para magtanong kung kailangan ng tulong. "Lolo, parating na po ang ambulansya. Huwag po kayong mag-alala." Sabay-sabay nilang inalo ang matanda. "Ana, parang isang pamilya ang mga taong ito." Ang ganda ng paraan ng pag-aalaga nila sa isa't isa, puno ng paghanga si Ekaterina. Tahimik kong tiningnan ang eksenang iyon at napagtanto ko na, sa loob ng 8 taon, ang nakikita ko lang ay mga gusali, pagkain, at tanawin. Ngunit hindi ko kailanman nakita ang tunay na mukha ng isang bansa. Ang tao, ang koneksyon sa pagitan ng tao, ang pinakamagandang tanawin ng isang lugar. Sa daan pabalik sa airport, pareho kaming tahimik, abala sa sarili naming mga iniisip. May isang bagay sa loob ko ang nagbabago. Ang yelong pader na nagprotekta sa aking puso sa loob ng 8 taon ay natutunaw ng paunti-unti. Ang malamig na puso ng reyna ng yelo ay umiinit. "Ana, ano ang pinakamaalala mo pag-uwi natin?" Tanong ni Ekaterina. Nag-isip ako sandali at sumagot, "Ang tao." Ang ngiti nila, ang pagmamalasakit, at ang paraan ng pakikitungo nila sa isa't isa. Pagdating sa airport, kakaiba ang pakiramdam ko na para bang aalis ako sa bahay. Nakakatawa, isang gabi lang akong nanatili, ngunit ang bansang ito ay nagbigay sa akin ng pakiramdam na parang matagal ko ng tahanan. Habang papunta sa departure hall, tiningnan ko ang Pilipinas sa huling pagkakataon at naisip na kailangan kong bumalik. Sa pagkakataong ito, hindi para maging isang hinto, kundi para talagang makipagkita. Bago sumakay sa eroplano pabalik sa Russia, bumili ako ng ilang maliliit na souvenir sa duty-free shop, isang keychain na hugis miniature jeepney. Hindi lang ito souvenir, kundi patunay ng isang bansang nagdulot ng pagbabago sa akin. Sa puso ng reyna ng yelo, isang maliit na mainit na apoy ang nagsimulang mag-apoy. Ang apoy na ibinigay ng bansang tinatawag na Pilipinas. Habang nakatayo sa harap ng immigration counter, dumating ang pakiramdam ng panghihinayang. Isang gabi lang ako nanatili, ngunit ayaw kong umalis ng ganito. Ito ang unang pagkakataon. Ganoon din ang nararamdaman ni Ekaterina. Tumingin siya sa paligid at napabuntong hininga. "Baliw talaga, isang araw lang, inibig ko na ang bansang ito. Hindi ka baliw," tapat kong sagot. Ang lugar na ito ay talagang espesyal. Pagkatapos dumaan sa counter at pumasok sa duty-free area, may oras pa bago mag-flight, naglakad-lakad kami, tinitingnan ang mga Pilipinong kosmetiko, handicrafts at mga kakanin. Karaniwan, dadaan lang ako, ngunit ngayon, lahat ay nagkaroon ng kahulugan. "Tingnan mo, Ana," masiglang itinuro ni Ekaterina. "Hindi ba't siya ang tindera ng tapsilog kahapon?" Nagulat akong tumingin. Siya nga ang tindera ng tapsilog sa palengke noon. Naghihila siya ng maleta kasama ang isang tao. "Magandang hapon po, Manang." Lumapit kami at bumati. Tiningnan niya kami ng may pagtataka at pagkatapos ay ngumiti ng masaya. "Ay, kayong dalawa pala ang kumain ng tapsilog kahapon. Bakit tayo nagkita rito? Uuwi na po kami ngayon." "Kayo po, Manang?" tanong ko. Hinahatid ko ang anak ko, mag-aaral sa Russia. Ang sagot niya ay lalo kaming nagulat. "Talaga po? Saang lungsod po?" masiglang tanong ni Ekaterina. "Sa Moscow, Ineng." Mag-aaral siya ng musika. Ngumiti ng may hiya ang babae na mukhang anak niya. Bigla akong uminit ang puso. Ang taong naging mabait sa amin kahapon, ngayon ay nakita namin bilang isang ina na naghahatid ng anak sa Russia, napakaliit at mahiwaga ng mundo. "Sa Moscow po ako. Kung kailangan niyo po ng tulong, tawagan niyo lang po ako." Inabot ko sa kanya ang aking calling card. Napakalaking pasasalamat niya sa pagtanggap ng card. "Talaga, Nak? Maraming salamat." Nag-aalala ako. First time niyang pupunta sa Russia. Bigla siyang kumuha ng isang bagay mula sa kanyang bulsa.
Iyon ay isang maliit na manika na nakasuot ng barot saya. Tanggapin mo itong souvenir mula sa Pilipinas, Ineng. Para swertehin ka. Sa sandaling iyon, lumabo ang aking paningin. Isang estranghero na kakikilala ko lang kahapon, ngayon ay nagbigay ng regalo sa akin na parang isang matandang kaibigan. Ito ang una kong karanasan. Maraming salamat po, Manang. Nagbigay din ako ng regalo para sa kanyang anak. Kinuha ko ang isang Russian chocolate mula sa aking bag. Ito po ang pinakasikat na chocolate sa Russia. Nagpalitan kami ng mga regalo mula sa bawat bansa. Hindi lang ito palitan ng material, kundi palitan ng damdamin. Tumunog ang anunsyo sa airport. Ang flight papuntang Russia ay nagsisimula na. Nagpaalam kami sa matanda ng may panghihinayang. Magkita-kita tayo sa Moscow, ate. Habang papunta sa boarding gate, dumaan ako sa palikuran. Doon, nakita ko ulit ang naglilinis sa airport. Nakasuot pa rin siya ng orange na uniforme, may uban na ang buhok, ngunit maliksi pa rin. Ang nakakagulat, nakilala niya ako. Ay, ikaw pala, yung dayuhan kahapon. Uuwi na. Nak, hindi ko siya nakilala, ngunit naalala niya ako. Bigla akong uminit ang puso. Sa ganito kadaming tao sa airport, paano niya naalala ang isang dayuhan na nakita lang niya kahapon? Opo, uuwi na po ako ngayon. Paano niyo po ako naalala? Tanong ko. Lubos akong naantig. Kayong mga foreign flight attendant, naalala ko lahat. Gusto kong malaman kung ano ang tingin niyo sa Pilipinas. Sana ay may magaganda kang alaala na iuwi. Ngumiti siya ng masaya, ang mga kulubot sa paligid ng kanyang mga mata ay lumabas na parang mga bulaklak. Pagkatapos, kumuha siya ng isang maliit na keychain mula sa kanyang bulsa. Iyon ay isang Carabao kalabaw na gawa sa kahoy. Souvenir mula sa Pilipinas, Ineng. Baka wala itong halaga pero galing sa puso ko. Sa pagkakataong ito, hindi ko na napigilan ang aking luha. Ang luha ay patuloy na dumadaloy na parang sirang kuwintas. Nakapunta na ako sa mga airport sa buong mundo, ngunit ito ang unang pagkakataon na may isang sanitation worker na nakaalala sa akin bilang isang tao at nagbigay pa ng regalo. Sa Russia, ang mga sanitation worker ay isang uri sa lipunan, walang nagmamalasakit sa kanila. Ngunit ang naglilinis na ito ay mukhang napakabait at napakainit. Maraming salamat po, ate. Hindi ko po kayo malilimutan. Nanginginig ang boses ko. Nakita niya akong umiiyak at tinapik ang aking balikat. Huwag kang umiyak, nak. Ang Pilipinas ay laging tatanggap sa iyo. Tandaan mo ang magagandang bagay sa Pilipinas at tandaan mo na maraming tao pa rin ang mabuti sa mundo. Hinawakan niya ang aking kamay. Bumalik ka ulit, hanak? Ang lugar na ito, ang Pilipinas, ay laging tatanggap sa iyo. Ang kamay na iyon ay magaspang ngunit napakainit, parang kamay ng nanay ko. Kinuha ko ang keychain nang nanginginig ang mga kamay at pumunta sa boarding gate. Nagulat si Ekaterina nang makita ang aking luha. Ana, ito ang unang beses na nakita kitang umiyak. Ito rin ang unang beses na nakita kong umiiyak ako. Sagot ko. Ngumiti. Kahit patuloy pa rin ang pag-agos ng luha. Sa loob ng maraming taon, inakala kong wala akong luha, inakala kong naging bato na ang puso ko. Ngunit ang init ng Pilipinas ang tumulong sa akin na mahanap ang aking pagiging tao. Pagkasakay ko sa eroplano, tiningnan ko ang huling larawan ng Pilipinas sa pamamagitan ng bintana. Ang araw ay lumulubog at ang buong kalangitan ay naging ginintuan. Ang lugar na ito ay hindi na isang hinto, kundi isang pagbabago sa aking buhay, ang destinasyon ng aking puso. Habang nakaupo sa eroplano, tiningnan ko ang keychain at nag-isip, ang Pilipinas ay may isang bagay na mas advanced kaysa sa teknolohiya, iyon ay ang kaluluwa na marunong magbigay ng respeto at pagmamalasakit sa isa't isa. Iyan ang tunay na sibilisasyon. Nang lumipad ang eroplano, may isang bagong determinasyon ang sumibol sa aking puso. Ang reyna ng yelo ay wala na. Ang init ng Pilipinas ang ganap na nagbago sa akin. Ngayon, handa na akong bumalik sa Moscow at ipalaganap ang init na iyon. Ngunit hindi ko alam na ang aking kuwento sa Pilipinas ay malapit nang lumikha ng isang malaking phenomenon sa social media. Pagbalik ko sa Moscow, gumawa ako ng isang bagay na kakaiba. Sa unang pagkakataon sa loob ng 8 taon, ibinahagi ko ang aking karanasan sa Pilipinas sa social media. Inakala kong ang Pilipinas ay isang hinto lang,
Ngunit ang 2 araw na karanasan ay ganap na nagbago sa aking pananaw sa buhay. Ang mga tao rito ang nagturo sa akin kung ano ang tunay na init. Nagsulat ako tungkol sa naglilinis sa airport, ang tindera ng tapsilog sa palengke, at ang hindi mabilang na kabaitan mula sa mga estranghero. Inilarawan ko ang kanilang ngiti, ang kanilang pasensya, at ang pagmamalasakit na ibinigay nila sa estranghero. Ang feedback ay higit pa sa inaasahan. Libu-libong komento ang dumating mula sa mga tao sa buong mundo. Ibinahagi nila ang sarili nilang karanasan sa Pilipinas. Naramdaman ko rin ang parehong init sa Pilipinas. Ang mga Pilipino ay talagang naiiba. Ang ganda ng kanilang kaluluwa. Ang bansang iyon ang nagpanumbalik ng paniniwala ko sa kabutihan ng tao. Nang maligaw ako sa Pilipinas, isang estranghero ang naglakad ng 10 minuto para lang ituro ang daan sa akin. Pagkatapos ng 1 linggo, nagbigay ang airline ng isang espesyal na alok para sa akin. Magbubukas ng regular na ruta papuntang Pilipinas. At gusto nila akong maging cabin chief na responsable para sa cultural exchange sa pagitan ng Russia at Pilipinas. Agad akong sumang-ayon nang walang pag-aalinlangan. Gusto kong makatapak ulit sa mainit na lupaing iyon. Pagkatapos ng 2 buwan, nakatayo ulit ako sa Naya. Sa pagkakataong ito, hindi para magpahinga, kundi para simulan ang pangarap kong trabaho. Pagdaan ko sa dating palikuran, nakita ko ulit ang naglilinis. Nang makita niya ako, masaya siyang sumigaw. "Bumalik ka, Nak. Alam kong babalik ka." Ngayon po, nagtatrabaho na ako sa rutang papuntang Pilipinas. Madalas na po akong pupunta rito. Sabi ko, nang medyo nanginginig ang boses. "Ang ganda, Nak. Maligayang pagbabalik sa bahay, ha?" Bumalik sa bahay? Ang 2 salitang iyon ay tila napakatama. Ang Pilipinas ay naging pangalawang tahanan ko na talaga. Pagkatapos ng 6 na buwan, nag-apply ako para sa pangmatagalang residency sa Pilipinas. Gusto kong mag-aral ng Tagalog. Gusto kong mas maintindihan pa ang kultura ng bansang ito. Pagkatapos ng 1 taon, nagbukas ako ng isang maliit na Russian Cultural Center sa Maynila. Gusto kong ipakilala ang aking bansa sa mga Pilipino tulad ng pagpapakita nila sa akin ng init. Ang tindera ng tapsilog ay madalas na bumibisita. Dahil sa iyo, Anna, naging maayos ang pag-adjust ng anak ko sa Moscow, palagi niyang sinasabi. Ang ate, pagkatapos mag-retire, ay madalas ding bumibisita sa aking center. Ikaw ang nagpasikat sa Pilipinas sa buong mundo. Sabi niya, nang puno ng pagmamalaki. Hindi po, ate. Ang Pilipinas po ang nagbago sa akin, hindi po ako ang nagpasikat sa Pilipinas. Pagkatapos ng 1 taon na pamumuhay sa Pilipinas, lubos kong naunawaan ang pagiging espesyal ng bansang ito. Tuwing umaga, kapag pupunta ako sa palengke para bumili ng pagkain, babatiin ako ng lahat, "Ana, nandyan ka na naman." Na para bang isa na akong bahagi ng komunidad. Ang tindera ng gulay ay espesyal na pipili ng pinakasariwang gulay para sa akin. Ang tindera ng prutas ay laging magpapatikim muna sa akin. Ang tindero ng isda ay magtuturo sa akin kung paano pumili ng sariwang isda. Ang pakiramdam na tanggap ay hindi ko kailanman naramdaman sa Russia. Sa Moscow, hindi kilala ng mga kapitbahay ang isa't isa. Ngunit sa Pilipinas, naramdaman ko ang init ng komunidad. Ang pag-aaral ng Tagalog ay nakakatuwa. Ang guro ko ay si Ma'am Tess, na nasa edad 60, isang dating guro ng literatura bago nag-retire. Laging matiyagan niyang tinatama ang aking pronunciation at tones. "Ana, kailangan mong bigkasin ng tama ang tono ng salamat po, ha? Okay lang, dahan-dahan lang. Mahirap ang Tagalog, pero malaki na ang improvement mo." Ang mga salitang iyon ay laging naghihikayat sa akin. Minsan, nagha-hiking ako kasama ang mga kaibigan kong Pilipino, Baguio, Palawan, Cebu. Ang kalikasan ng Pilipinas ay napakaganda rin, ngunit mas maganda pa ang mga sandaling ibinahagi kasama ang mga kaibigan. Ang kaibigan ko, na si Mia, ay isang masayahin at mabait na nurse. Laging inaalagaan niya ako, isang dayuhan. "Ana, ang laki ng pinagbago mo, ha?" sabi ni Mia. "Noong una kang dumating, ang lamig mo at tahimik. Ngayon, mas mainit ka na at marunong ka na ring magbiro." Ngumiti ako. Ang Pilipinas ang nagpabago sa akin. Ang mga tao rito ang nagturo sa akin
kung paano gamitin ang puso para damhin ang buhay. Sa panahon ng Pasko at Bagong Taon, inanyayahan ako ng pamilya ni Mia sa probinsya para magdiwang. Kahit dayuhan ako, tinrato nila ako na parang pamilya. Magkasama kaming naghanda ng lechon, bumisita sa mga kamag-anak at tumanggap ng angpaw. Ang kapaligiran ay mainit at puno ng kaligayahan. Isang araw, nagkaroon ng insidente sa bus. Isang matandang lalaki ang nawalan ng malay at agad na tumulong ang mga tao sa paligid. Ang isa ay tumawag ng emergency, ang isa ay nagbigay ng first aid, ang isa ay pumigil sa mga tao na magumpukan. Tumulong din ako, gamit ang aking natutunan sa Tagalog para aliwin ang asawa ng matanda. Huwag po kayong mag-alala ate, parating na po ang ambulansya. Hinawakan niya ang aking kamay at sinabing, "Salamat, Ineng, ang galing mo na magtagalog." Sa sandaling iyon, alam kong hindi na ako isang dayuhan. Isa na akong bahagi ng lipunan na ito at maaari akong mag-ambag sa lipunan na ito pagkatapos ng 3 taon. Ngayon, nakatayo ako sa Naya hindi para umalis, kundi para salubungin ang isang espesyal na bisita. Si Ekaterina ay darating para magtrabaho sa Pilipinas. Tinanggap siya ng isang Pilipinong airline at malapit nang simulan ang kanyang bagong buhay sa Maynila. Nang malaman niya ang aking kwento sa Pilipinas, agad siyang nag-apply para sa trabaho rito. Nang makita ko siyang lumabas mula sa arrival hall, naalala ko ang sarili ko 3 taon na ang nakalipas. Isang reyna ng yelo na malamig at mapag-alinlangan. Sa kanyang mga mata ngayon, may pag-aalala, ngunit may pag-asa rin. Anna, tumakbo siya at niyakap ako. Ang laki ng pinagbago mo, ang dami mong buhay at mas mainit ka na. Talaga? Tanong ko, tumawa, puno ng pasasalamat. Dati, ang mga mata mo ay malamig na parang yelo sa taglamig. Ngayon, mainit na parang araw sa taglagas. Sumakay kami sa bus papunta sa lungsod. Si Ekaterina ay abala sa pagtingin sa labas ng bintana, puno ng kuryosidad tulad ko 3 taon na ang nakalipas. Ngunit ang kaibahan, ngayon, maaari ko siyang ipakilala sa lahat. Ito ba ang lugar na nagpabago sa iyo? Hindi lang ang lugar na ito, kundi ang tao, sagot ko. Tiningnan ko ang pamilyar na tanawin. Ang Pilipinas ang nagturo sa akin kung ano ang tunay na init ng tao, at mararamdaman mo ring iyan. Pagdating sa Maynila, dinala ko siya sa palengke noon. Naging ritual ko na ito. Sinumang kaibigang Ruso ang dumating sa Pilipinas, dinadala ko rito. Ang tindera ng Tapsilog ay natuwa nang makita kami. Nasa edad 70 na siya ngayon, ngunit malakas pa rin. Ana, may bago kang kasama, nak? Tanong niya sa matatas na Tagalog. Pagkatapos ay sinubukan niyang magsalita ng ilang salita sa Ingles. Welcome to the Philippines. Opo, Ruso rin po siya. Ngayon lang po siya, nagsimulang magtrabaho rito, ipinakilala ko sa Tagalog. Napakabihasa na ng Tagalog ko ngayon. Nagmadali siyang gumawa ng isang espesyal na bahagi ng tapsilog, mas kaunting asin, mas maliit na hiwa ng karne, at nagdagdag pa ng maraming gulay. Ang mga dayuhan, kailangan muna ng adjustment. Pag nasanay na, saka lang puwede ang original flavor. Nang makita ko ang gulat na mukha ni Ekaterina, naalala ko ang sarili kong gulat noong una. Ang pakiramdam na inaalagaan ka ng husto ng isang estranghero ay hindi mo malilimutan. Magugustuhan mo ang lugar na ito, sabi ko sa kanya, puno ng kumpiyansa. Nang gabing iyon, sa maliit kong apartment, nagtanong si Ekaterina, nagsisisi ka bang umalis sa Russia? Nag-isip ako sandali at sumagot, hindi, nakita ko ang sarili ko rito. Sa Russia, isa lang akong malamig na makina, ngunit sa Pilipinas, natuto akong maging tao. Ang reyna ng yelo, talagang nawala na, nawala na. Ang init ng Pilipinas ang nagpatunaw sa lahat ng yelo sa akin. Ngayon, ako si Ana, isang ordinaryong tao na marunong tumawa, umiyak at magmahal. Kinuha ko ang keychain na hugis Carabao na bigay ng naglilinis at ang manika na barotsaya na bigay ng tindera. Sa loob ng 3 taon, laging nasa akin ang mga iyon. Hindi lang sila souvenir, kundi simbolo ng aking pagbabalik sa pagiging tao. Sa tuwing nakikita ko ang mga ito, naalala ko ang init na itinuro sa akin ng Pilipinas. Tiningnan ako ni Ekaterina ng seryoso. Gusto ko ring magbago tulad mo. Sa Russia,
pakiramdam ko, malapit na rin akong maging reyna ng yelo. Tiyak na magagawa mo yan, matatag kong sabi, hinawakan ng kanyang kamay. May himala sa Pilipinas na nagpapabuti sa tao. Gagamitin ng mga tao rito ang kanilang init para tunawin ang yelong pader sa puso mo. Kinabukasan, umakyat kami sa observation deck sa isang skyscraper sa Maynila. Tiningnan ang buong lungsod, ang sikat ng araw ay kumikinang, lahat ay kumikinang. Ang lungsod na ito ay puno ng mga kwento, sabi ko, itinuro ang mga kalsada sa ibaba. Bawat sulok ay may maiinit na alaala, bawat tao ay may kwento ng kabaitan. Ikwento mo sa akin ang pinakamahalaga mong alaala, suwestyon ni Ekaterina. Inisip ko ang naglilinis sa airport noong unang araw. Ang pangungusap na, "Salamat po, ate," iyon ang ganap na nagbago sa aking buhay. Minsan, ang pinakamaliit na gawa ng kabaitan ay maaaring magdulot ng pinakamalaking epekto. Isang salita, isang ngiti, isang maliit na pagmamalasakit ang maaaring magpabago sa buhay ng isang tao. Ngayon, lagi akong nagsasabi ng, "Salamat po sa lahat ng service staff, hindi lang sa kanila, kundi sa lahat ng nag-aambag sa lipunan." Mga naglilinis, pulis, nurse, guro, driver, natuto akong makita ang halaga ng lahat ng tao. Sa loob ng 3 taon, natutunan ko ang pilosopiya ng buhay ng mga Pilipino. Makitungo sa lahat ng tao bilang isang mahalagang individual, magmalasakit sa mga tao sa paligid mo ng buong puso. Magpakita ng malaking pagmamahal sa maliliit na bagay at maniwala na ang tao ay natural na mabuti. Ang mga kaibigan kong bumalik sa Russia ay nagsasabing, "Malaki ang pinagbago ko. Mas mainit ka na at mas kaakit-akit." Sabi nila, "Mas totoo na ang ngiti mo." Umaasa akong maibalik ang init na ito sa Russia. Ngunit alam ko rin na ang pagbabago ay nangangailangan ng oras at pagsisikap. Kinailangan ng Pilipinas ng 30 taon para baguhin ako. Siguro, gugugulin ko ang buong buhay ko para matulungan ang iba na maramdaman pa ang init na ito. Sa tuwing may mga kaibigan akong Ruso na pupunta sa Pilipinas, dinadala ko sila sa palengke na iyon para makilala ang tindera ng Tapsilog. Palagi niyang sinasabi, "Ang Pilipinas ay tatanggap sa inyo. Isa tayong pamilya," at lagi siyang gumagawa ng pinakamasarap na pagkain na para bang nagluluto siya para sa sarili niyang mga anak. Ito ang Pilipinas. Hindi dahil sa advanced na teknolohiya, hindi dahil sa magandang tanawin, kundi dahil sa ganda ng kaluluwa ng tao. Dahil naniniwala ang mga tao rito sa kapangyarihan ng pagmamahal at kabutihan, nakatayo sa observation deck, sinabi ko kay Ekaterina, "Maligayang pagdating sa lugar na magbabago sa iyong buhay. Maghanda ka na para balutan ng init, ha?" Mahinang humihip ang hangin. Ang Maynila ay kumikinang sa ilalim ng aming mga paa. Tulad ng sinabi ng naglilinis 3 taon na ang nakalipas, "Bumalik ka ulit, nak. Ana, bumalik ka na talaga. Hindi lang bumalik kundi nandito ka na. Ito ang iyong bahay, ang iyong pinagmulan, ang iyong kasalukuyan at ang iyong kinabukasan." Ang kwento tungkol sa Reyna ng Yelo ay nagwakas, ngunit ang kwento tungkol kay Ana, isang anak ng Pilipinas, ay nagsisimula pa lang.